problema? Buntis si Maya! Sorry po. Nagtiwala ako sa'yo. Kung ano-ano nang ang racket ang pinasok ko. Para lang mabayaran ko yung tuition mo. Napapagod din naman ako Hinigay ko na sa inyo ang lahat. Ano pang gusto nyo? Ang hirap kasi sa'yo, palagi na lang sila inuuna mo. Paano naman yung sarili mo? Tayo, kung pamipinayin kita kung pamilya mo ako. James, huwag ka lang sumabay, please. Ang dami ko ng problema, huwag mo nang sabayan pa. Joyce, that's exactly my point. I want you out of this mess! Kung ayaw mo magpakasal sa akin, bahala ka. Kalimutan mo na may nobyo ka. Sino mo itong pinasok mo? Pati kami nadamay sa galit ni Joyce. Kasalanan mo to eh. Tumigil ka, Andre! Walang mangyayari sa atin dito kung pare-pareho tayong mag-aaway-away. Eh, paano tong anak nyo eh? Kay bata-bata pa, nagpadisgrasya na. Sinabi ng tigil na Pare-pareho lang naman kayo may pinasok na gulo dito magkapatid, di ba? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon na andyan ka sa sitwasyon na yan. Wala ka nang magagawa. Si Maya buntis. At ang kapatid mo, matatanggap din niya yan. Mapapatawa din niya, si Maya. Wala na siyang choice. Pero Nay, paano po kung galit talaga siya? Nagpapalipas lang ang ate mo ng sama ng loob. Eh, paano po kung hindi na siya bumalik dahil sa sobrang sama ng loob niya? Paano kung iwan niya tayo? Anak, hindi niya pwedeng gawin yon. Tsaka hindi niya pwedeng talikuran ng mga obligasyon niya. Dahil pag ginawa niya yan, ako mismo ang tatakwil sa kanya. Ang bihira naman po kayo. Si Ate Joyce naman po ang pinakamabait eh. At saka siya po ang pinakamasipag. Tinatakot niyo ba po siya? Nandyan ka ba talaga? Kung nakikinig ka, bakit ganito ang buhay na binigay niyo sa akin? Bakit parang lagi mo na lang akong pinaparusahan? Ginagawa ko naman po ang lahat ng kaya ko para sa pamilya ko. Pero bakit wala man lang pong bumabalik na mabuti? Puro na lang problema. Puro na lang pagsubok. Kailan po ba matatapos to? Tama na po, Lord. Kasi hindi ko na alam kung saan po ako kukuha ng lakas. Tulungan mo naman ako. Pagod na po talaga ako. Yung manika. Hello po! Andre, ano yan? Saan galing yan? So, ikaw pala yung kumakausap sa akin lagi-lagi? Buhay ka? Opo, nabubuhay po ako. Madika po ako na nagsasalita. Pero, Hep, hep, hep! Alam ko po ang sasabihin niyo sa akin. Bakit po ako nabubuhay? Kasi, espesyal po ako, katulad ni Ate Joyce. bag mo. Bibel! At saka, inuuna niya po kayo bago po siya. Hindi niyo ba po yun alam? Maawa po kayo. Kailangan ko tong perang to. Marami po kaming problema sa bahay. Kaya sana po, wag na po kayo makukulit at saka bad sa kanya. Maswerte ka po kayo eh, kasi hindi niya po kayo iniiwan. Hihintayin niyo po ba na mawala po si Ate Joyce bago po kayo kumilos lahat? Ano na? Tapos na po ang speech ko. Pwede na po kayo magsalita. Isang manika nagsasalita? Oh, guni-guni ko lang. Teka, nababaliw ata ako, anak. Sa dami na nangyayari sa atin dito. Nay, hindi ka nababaliw. Narinig ko yan. Totoo nga siya. Ang haba-haba na po ng sinabi ko. Hindi pa po kayo naniniwala. Over. Totoo nagsasalita yung manika. Dali kaya natin to sa perya. Pwede natin pagkakitaan to eh. Tiba-tiba tayo dyan. Narinig ko po yun. May magic po ako. Kapag dinala niyo po ako sa perya, puputulan po kita ng kamay. Gusto mo po yun? Ay, hindi. Nagbibiro na yung asawa ko. Ikaw naman kasi. Bakit mo sinabing dadalhin mo siya sa perya? Sorry po. Ang dali lang naman pala takutin tong mga to. Hello? Opo, si Maya po to.
Ano? Sige po, punta na kami dyan. Sino yun? Si ate nasa ospital. Ano? Ano nangyari sa kanya? Nasaksak daw siya. Tara po, pupunta na tayo ngayon. Halika na. Sama po ako. Gusto ko po makita si Ate Joyce. Sino ang pamilya ni Joyce Robles? Kami po, Doc. Kumusta na po ang anak ko? I'm sorry to say this, pero delikado ang pasyente. Dahil kasi sa nakuha niyang saksak, nagtamo siya ng complication sa left lung at pumasok yan sa left ventricle ng kanyang puso. Naoperahan ho siya, pero hindi pa ho siya nagigising. Comatose ho ang pasyente. I'm very sorry. Excuse me.